Naka-off ang motor natin. Off yan. Pagkatapos, ito yung nangyari. May supply yung 87A natin. Good day ulit sa inyong lahat mga sir. Welcome ulit sa ating panibagong video. At ang gagawin natin sa video na to mga sir ay pag-usapan natin ang MDL version 2 gamit ang tatlong relay at saka MDL version 2 gamit ang dalawang relay. So sa version 1 mga sir, meron na tayong video niyan. So sa version 2 naman ang pag-usapan natin. So pagkatapos mga sir, sa ating wiring diagram ay pag-usapan natin yung disadvantages niya. Kung alin dito ang mas magandang gamitin para sa ating mga motor at alin dito ang hindi makabubuti sa ating mga motor. So yun mga sir, marami tayong pag-usapan sa video na to at sana panoorin nyo hanggang dulo kasi sa dulo nito mga sir, doon natin pag-usapan yung disadvantages at saka yung advantages ng ginawa natin ngayon. So bago natin simulan ang lahat mga sir, shoutout muna kay Isha Dance Gaming. So yun, shoutout sa iyo sir. So yun, kung bago ka pa lang sa channel natin, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at pindutin mo ang bell button natin para updated ka sa mga video na i-upload pa natin. So tara, simulan natin. So ngayon mga sir, uhunahin muna natin ang MDL version 2 na may dalawang relay. So as is mga sir, kung paano natin install yung version 1, ganun pa rin sa version 2. Meron tayo ditong dalawang mini driving light. So as is na may ballast yan. At dalawang relay na 4 pin at saka isa yung 5 pin. At meron tayong tri-switch or 3-way switch at meron tayong extra switch para sa ating passing light. Meron din tayong battery, 12 volts yan. So ngayon mga sir, pagsasamahin natin yung dalawang high, dalawang low, at saka dalawang high-low. At meron tayong ground dito. So, 4 na wire. Red, yellow, yellow-white, at saka black kung tama ako. So, kung mali ako mga sir, correct me if I'm wrong. Sasamahin muna natin. So, yun mga sir, napagsama natin yung dalawang high-low, dalawang low, at dalawang high. At may ground tayo. Yan. So, dito sa relay naman natin mga sir, isang 4 pin at isang 5 pin. Ang 4 pin ang gagawin nating low at saka yung high natin na relay ay dito sa 5 pin. So, bakit high ang 5 pin? Kasi mga sir, ganito yan. Kapag ang 5 pin relay ay ginagamit nating low, ay mawawalan ng supply itong 87A kung naka-on yung low na MDL natin. So yun, dapat yung low separate at saka yung high dito, hindi naman natin magagamit yung passing kapag naka-high tayo. So yun, low, 4 pin. So i-connect natin yung 4 pin relay ang gagamitin nating low. So yan, dito sa 87, yung low dito sa 87. So pagkatapos itong high ng mini driving light, ay i-connect naman natin sa 87 na high. So, ganun pa rin mga sir, kung paano natin ginawa yung version 1, ganun pa rin sa version 2. Ang kaibahan lang nila ay mayroong passing light. So, yun. So, mayroong ground view. So, dito sa baba naman, sa 30, pinagsama na natin at direkta yan sa battery. At padaanin natin sa fuse, huwag kalimutan. So, yun. Sa low na relay, i-connect naman natin itong 86 natin sa low ng switch. Connect natin. So, yan. At dito naman sa high ng switch, i-connect naman natin sa high na relay. So, mukhang malayo. Ito natin padaanin sa baba para hindi magkabuhol-buhol yung drawing natin. Yan. Yung high natin, connect natin sa high na 86 ng relay na high at saka yung low, kinonect natin sa 86 ng low relay. So, ayun. At ito,
ay sa accessory wire natin to itatap. So, mayroon niyang accessory wire. At dito naman sa high-low natin or passing light. Dito sa switch natin, sa passing light, itong isang pin, i-connect natin sa 87A ng high ng relay. So, yan, 87A. Dito yan. At so, yun. Pagkatapos, itong high-low natin na mini driving light ay i-connect naman natin dito sa isang pin ng switch. Connect natin. Yan. Yan. So, ulitin natin mga sir. Dito sa high ng mini driving light ay kinunik natin sa high 87 ng relay. So, ito namang low ng mini driving light natin, kinunik naman natin sa low 87 ng relay. So, pagkatapos yung low 86 ng relay, kinunik natin sa low ng switch natin. Tapos yung 86 ng high relay, kinunik natin sa high ng switch natin. Tapos yung dalawang 30 pinagsama natin at dinirect natin sa battery na 12 volts. So pagkatapos yung 87A ng 5-pin relay, kinunik natin sa isang pin ng passing switch natin. Pagkatapos ang isang pin ng passing switch natin, kinunik naman natin dito sa passing light ng mini driving light. So, yun. Ganun lang kadali mga sir. At doon naman tayo sa tatlong relay. So, itong isa mga sir, dalawang relay, may disadvantage dito. So, mamaya i-explain natin. So, dito naman tayo sa tatlong relay. Ulitin natin mga sir. Samahin muna natin yung wire ng mini driving light, yung dalawang high, dalawang low, at dalawang high-low. At dito sa ground, okay na yan. So, pagsamahin muna natin. So, yun mga sir, napagsama na natin yung tatlo. Yung high, low, at saka high-low. So, tatlong wire yan, napagsama na natin. At pagkatapos mga sir, unahin natin itong high natin. So, connect natin to sa itong high ng mini driving light, connect natin sa 87 na high relay. So, 87 high relay, connect natin mga sir. Pagkatapos, dito naman tayo sa 86, connect naman natin to sa high ng switch, itong 86 natin. Yan. So, tapos na tayo sa high natin. Pagkatapos mga sir, dito naman tayo sa low na relay. Yung low ng mini driving light, i-connect natin sa low na relay sa 87. So, connect natin. So, low, so 87. Connect natin sa 87. Pagkatapos, ganun pa rin. Yung 86 na low relay, kukonect natin sa low switch. So, connect natin. Sana mga sir, nasundan nyo yung wiring diagram natin. Yan. So, yun. Okay na yung high natin at saka itong low natin. Pagkatapos mga sir, dito naman tayo sa high-low na relay. So, ganun pa rin yung high-low ng mini driving light, connect natin sa 87. So, 87. So, pagkatapos itong 86 natin ng high-low na relay, connect natin sa dito sa passing switch natin. Connect natin sa passing switch. Ayan. Passing switch. Ayan. So,
So ganun pa rin kanina mga sir, yung 30 natin ay kinonek natin sa battery at padaanin natin sa fuse. So itong isang pin ng passing switch natin ay accessory wire din to tatap. So yun. Ganito mga sir, tapos na. So balikan natin mga sir. Itong high na relay, high ng mini driving light, kinonek natin sa 87 ng high na relay. Yan, high. So pagkatapos, yung 86 ng high na relay, kinonek natin dito sa high ng switch. Tapos yung low mini driving light, kinonek natin sa 87 ng low relay. Pagkatapos yung 86 ng low relay ay kinonek naman natin dito sa low switch. Pagkatapos dito sa high and low or dito sa passing, high and low or passing. So yung high and low ng relay or passing ay kinonek natin dito sa 87 ng passing relay. At yung 86 ng passing relay ay kinonek natin dito sa isang pin ng passing switch. At yung isang pin naman ng passing switch ay direkta yan sa accessory wire, gaya ng isang switch na to. Kasi dito kukuha ng supply sa accessory wire yung relay natin para gagana itong passing light ng mini driving light natin. So yun mga sir. So ganun lang kadali. At pag-usapan naman natin mga sir yung advantages at saka disadvantages ng dalawa. So uunahin natin itong mini driving light version 2 3 relays. So unahin natin yung tatlong relay na ginagamit natin. So syempre mga sir, sa tatlong relay pa lang ay magkaroon na tayo ng disadvantages. Saan mga sir? Dito sa bulsa natin. So disadvantages mga sir, mapapagastos tayo kasi magkano ba ang relay ngayon? Dito sa amin 120 isa. So tatlong relay 360. So mapapagastos ka ng mahal. Pero mas maganda siya kaysa sa dalawang relay. So kasi mga sir, okay yung pwesto niya. So ang advantage niya mga sir, kasi okay yung pwesto niya kapag tatlong relay. So isang relay para sa high and low natin, isang relay para sa low natin, isang relay para sa high natin. So ibig sabihin, mabibigay ng relay ang tama yung tamang voltahe ng ilaw ng mini driving light. So kasi separate relay siya. Tatlong relay ginamit natin. Bawat ilaw, isang relay. Makakapagbigay siya ng tamang supply dito sa ating mini driving light. So ito okay yung tatlong relay. Kaya lang mas magastos kaysa sa dalawang relay. Gagastos ka pa sa relay, gagastos ka pa sa mini driving light, gagastos pa ka pa sa tri-switch, tapos sa passing switch. So yun, kung talagang gusto mo yung maayos na paggawa ng mini driving light, so dapat naman talaga na gagastos tayo. So nagkabit ka nga, so dapat gagastos ka. Yun mga sir, huwag tayong titipid-tipid. Kasi dito naman sa dalawang relay, pag-usapan natin. So dito mas matipid mga sir. Kasi nga, dalawang relay lang, 4 pin at saka 5 pin. So dito sa amin, same, 120, 5 pin at saka 4 pin. Same lang yan. So, kakatipid ka sa bulsa. Kaya lang mga sir, ito yung may disadvantage at hindi to recommended. Para sa akin lang mga sir, hindi siya recommended para sa ating mga motor. Kung gagamit ka ng 5 pin relay. Bakit mga sir? Ito explain ko sa inyo. So itong 87A, gamit yung SPDT or single pole double throw na relay. Ano ba ang mechanics niya? So itong 5 pin relay, explain ko sa inyo, yung 87 magkakaroon lang siya ng power kapag nagkadikit itong 86 at saka 85. Di ba? Magkaroon lang siya ng power. So pero itong 87 may power na yan kahit hindi pa to magdidikit. Yung 86 at 85. So ayos ba? Naiintindihan ba natin mga sir? So itong 87A may power na to
kahit hindi pa nagkadikit yung 86 at saka 85. Hindi pa sila nagtitrigger, may power na itong 87A. So ibig pa sabihin, may supply na yung switch ng passing light natin. So ang tanong, paano sir kung naka-off yung motor mo? So yun ang hindi alam ng marami. Paano kung naka-off lang yung motor mo, hindi siya naka-on? So sinasabi ko nga mga sir na may power lagi ito. So ibig sabihin, kahit nakapatay yung motor mo, may power yung 87A. Bakit? Kasi yung dalawang 30 mo nakarekta yan sa positive ng battery. So bakit ko nasabi na may supply to? So magtatanong ulit tayo. Paano mga sir kung naka-off yung motor mo, may supply pa rin ba yung 85 ng relay, yung ground? Ang tanong, ang sagot ko dyan mga sir, meron. Alam nyo kung bakit? Yung ground, body ground ng ating mga motor, hindi talaga yan nawawala. Mayroon at mayroon yan. So, ngayon mga sir, ipapakita ko sa inyo sa pamamagitan ng pagtitest natin sa motor ko ng grounds. So, gamit ang 5-pin relay. So, tara, ititest natin yung motor natin. So, ngayon mga sir, ititest natin yung body ground ng ating motor gamit ang itong 5-pin relay. So 5 pin to. Tingnan nyo. Yan mga sir, 5 pin yan. So mayroong 30, mayroong 85, mayroong 86, at mayroong 87A yan. Kung nakikita nyo, 87A. At saka mayroong 87. So ngayon, ititest natin kung gagana ba talaga yung 87A kahit nakapatay yung motor natin. So itong relay natin mga sir, hindi natin gagamitin yung 87. So dahil ang ititest natin yung 87A. So ngayon, at dito naman sa socket natin, relay socket, yung 87 walang wire yan. Dito ko kinabit sa 87A. So saksak natin. At isi-set up muna natin mga sir. Itong 30 ng relay, ikakabit natin sa bateryan. Pagkatapos 85 ng relay, ikakabit natin sa body ground. Okay, body ground ang gagamitin natin. Hindi natin iririkta sa battery kasi nga yung body ground ang ititest natin. Pagkatapos yung 87A mga sir, ititest natin gamit ang test light kung may supply ba siya. So unang-una mga sir, ititest muna natin yung body ground ng motor natin kahit na hindi tayo gumagamit ng relay. At itong isang kabila ng test light ay ilalagay natin to sa body ground. So dito tayo maglalagay. Yan. Kahit anong metal ng ating motor ay body ground. So pagkatapos ay susundutin natin ang positive ng ating battery. Kung iilaw siya, ibig sabihin may supply yung body ground natin. Kung iilaw siya. So yan mga sir. Yan. Ibig sabihin mga sir, may supply itong body ground natin. So hindi naka-on yung motor natin ha. Nakapatayan. Pero may supply yung body ground natin. 'Di ba? Sinasabi ko mga sir. So pagkatapos dito naman tayo sa relay. Yung relay naman ang gagamitin natin. So set up na natin mga sir. So ayun mga sir, nasi-set up na natin. So yung 30 ng relay, kinabit natin dyan sa positive ng battery. At syempre pinadaan natin sa fuse. At saka itong 85 ng relay, kinabit natin sa body ground. Yan, body ground. At syempre, itong test light natin, ikakabit natin yan sa ground ng ating battery. Yan, pwede sa ground ng ating battery or pwede rin sa body ground. Pagkatapos, ang ititest natin mga sir is yung 87A. Ibig sabihin yung gitna. Susundutin natin yung gitna na yan. Kung may supply yan, ibig sabihin gagana yung passing light natin kahit hindi naka-on yung motor natin or kahit nakapatay yung motor natin. So gagana yung passing light ng mini driving light. So susundutin natin. Yan. Kung nakikita nyo mga sir, kung nakikita nyo yan mga sir, yan. Kung nakikita nyo yan, umilaw siya. So ibig sabihin, kahit nakapatay yung motor natin, may supply pa rin yung 87A ng ating relay. So ibig sabihin yung passing ng mini driving light natin ay gumagana pa rin.
So yan, naka-off ang motor natin. Off yan. Pagkatapos, ito yung nangyari. May supply yung 87A natin. Bakit? Kasi mga sir, sinasabi ko nga kanina, tanggalin muna natin to. So kasi mga sir, sinasabi ko nga kanina na kahit patay yung motor natin, hindi mawawala ng supply yung body ground natin. Balik muna tayo. So ayun mga sir, kung nakikita nyo kanina yung pinakita natin dun sa pagtitest natin ng body ground ng ating mga motor, ibig sabihin hindi siya recommended or mayroong iba na gumagamit. Kaya lang mga sir, yung 87A or passing light natin, kahit nakatamba yung motor natin, yung passing light natin ay gagana. 'Di ba? So kung iiwan natin sa daan yung motor natin, hindi natin malalaman na pinaglaruan na pala yung motor natin at pinindot ng pindot yung passing light natin. Ibig sabihin madidrain yung battery natin. So yun ang disadvantage ng mga sir. So kasi nga mga sir, bakit ko ginawa to? So may nagpi-PM sa akin na isang kaibigan, turo siya ng mini driving light na version 4. Ang ginawa ko mga sir, itong sinusunod ko. Sinasabi ko to sa kanya. Pero dalawang relay lang ang ginagamit niya. Itong ginagamit niya, dalawang 5 pin. So pinagsama niya yung dalawang 87A na relay. So pagkatapos, sinasabi ko sa niya na update siya pagkatapos niya i-install. So ayun, nag-update siya. Sabi niya patay yung motor niya pero gumagana yung passing niya. Ano daw ang gagawin niya? Hindi ba daw makakasira sa motor niyo? Hindi naman siya makakasira mga sir kasi hindi naman gumagana yung mini driving light niyo kung hindi to pipindutin. Kaya lang mga sir, ang hindi maganda kapag paglaruan yung motor nyo, di ba? Or kung yung passing switch nyo ay sira, pagkatapos may supply niya, nagkadikit ang dalawa, so ibig sabihin, palaging umiilaw yung mini driving light nyo kahit nakapatay yung motor nyo. So ibig sabihin, madidrain yung battery nyo. So kaya nga mga sir, para sa akin lang, huwag kayong gumagamit ng relay na dalawa lang kapag version 4 ang gagamitin nyo, i-install nyo na mini driving light. So yung nagpipm sa akin mga sir, ang sinasabi ko na lang, dalawa na lang naman yung relay niya. So hindi ko na lang sinasabi na dagdagan mo yung relay at i-separate mo yung passing light mo. Ang ginawa ko mga sir, sinasabi ko na lang na wag mo na lang padaanin yung passing light mo sa relay. Di ba? Wag na lang padaanin yung passing light niya sa relay. So ibig sabihin, ikakat mo itong supply ng mini driving light, supply ng relay patungo mini driving light at itong kabila mga sir, ikakabit sa accessory wire. Accessory wire yan, ikakabit to sa accessory wire. Pagkatapos itong 87A, iwawala na lang to. Hindi na lang gagamitin yung 87A. Di ba? So ibig sabihin mga sir, yung passing light niya, hindi na dumadaan sa relay. So ang tanong, okay lang ba? Okay, ganito mga sir. Okay lang yan. Kasi hindi naman yung tumatakbo ka sa gabi, palaging naka-on yung passing light. Di ba? Kapag nag-overtake ka lang, or kapag may dadaan sa gitna ng kalsada, tapos gusto mo ikaw yung mauna, yun lang naman ang gamit ng passing light. Hindi naman yan gagamitin pang travel talaga. Ang gamit niyan is pang overtake lang or gusto mo mauna, yun lang ang gamit ng passing light, di ba? So ganun lang kasimple mga sir, kung dalawang relay lang ang gagamitin mo, yung passing mo, ikakabit mo na lang sa accessory wire. Sa accessory wire ka na lang kukuha ng supply patungo sa passing light mo. So yung high and low mo lang ang may relay. Pagkatapos yung passing light mo, walang relay. So unless kung marami kang pira at gusto mong mapabuti talaga, maganda talaga ang laro ng mini driving light mo, mabibigyan talaga siya ng tamang supply ng kuryente, yung mini driving light mo, ay bibili ka ng 3 relay. So yun lang mga sir. Napapagastos ka na naman, gagastos ka na lang. So yun. So kung gusto mong maganda yung looks ng motor mo at yung mini driving light mo, talagang gastos ka. Hindi ka titipid-tipid. So yun mga sir. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka sa video na to, huwag mong kalimutang mag-like, i-share mo tong video na to at
subscribe na rin mga sir at pindutin mo ang bell button para updated ka sa mga videos na i-upload pa natin. So yun, maraming salamat mga sir sa panonood at sana nakatulong itong video na to para sa gustong mag-install ng mini driving light version 2. So yun lang mga sir, at maraming salamat sa panonood at sana subaybayan nyo ang channel natin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayun. Maraming salamat mga sir at ride safe palagi.